The palace is open to proposals to ban Meta's apps like Facebook, as well as other social media platforms and online games found to be harmful to young people. Mobile journalist Julie Baiza reports to us live from Malacanang. Julie, anong klaseng ban nga ba yung tinutukoy dito ng Malacanang at ano yung gusto nilang ban na makita? Denise, bukas nga daw ang palasyo si Pangulong Bongbong Marcos na iban yung Meta, other social media platforms or even yung mga gaming apps sa gitna nga ng ulat na nagdudulot yan ng karahasan sa mga kabataan. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kailangan lang munang pag-aralan kung kakailanganin nga ba yung pagbaban sa social media. Problema lang daw kasi hindi lang yung karahasan, pati yung pagkalat ng fake news hindi rin daw napipigilan. At kung hindi raw magkakaroon ng accountability, yung mga social media platform, binabalewala yung hiling na maprotektahan yung publiko mula sa fake news at kung mabagal din daw yung pagtugon sakaling may mga hinihingi or hinihiling yung ating gobyerno, mabuti raw na pag-isipan at pag-aralan kung dapat nga ba silang maging parte ng sistema ng bansa. So ngayon wala pang exact definition kung anong klaseng ban ba yung gagawin or posibleng gawin ng administrasyon kasi ang malinaw pa lang ngayon pag-aaralan at kung mapapag-aralan at kailangang iban bukas daw ang palasyo. Pero Julie, may nabanggit ba how they would be implementing those bans? Kasi madaling gumawa ng batas pero yung implementation ng tanong dyan, ano? Especially right now where yung mga VPNs are readily available and as we know, when registering, let's say, yung minimum age nalulusutan na kanya ng mga bata, how do they plan to really keep an eye on this? Denise, sa ngayon ang pinag-uusapan pa lang naman kasi is yung possibility ng pagban So wala pa talagang inilalatag yung palasyo na mga eksakto nga even nga kung anong platform very vague pa din yung pagkakasabi ni Yusek Clear na social media platforms and gaming apps. So pag-aaralan pa raw yan at hindi wala pang any concrete or na plan na inilalabas yung palas. Naitanong lang kanina because of CICC. Okay. Pero Julie, alam natin ito ay posibleng dahil doon sa sunod-sunod na school violence. But aside from that and yung pagkalat nga ng fake news, what is the palace most concerned about pa? Nandyan ba yung, let's say, cyberbullying, sexual exploitation, etc.? Yung context ng pagkakatanong kay Yusek Claire is yung sunod-sunod na karahasan sa or school violence and yung pagtuturo nga sa social media, mga pag-aaral na nagsasabing posible na may kaugnayan sa mga napapanood or even yung nilalaro sa social media. Kaya iyon yung nakikita at si Yusek Claire idinagdag niya, binanggit na rin niya yung pagkalat nga din daw ng fake news. So yan pa lang yung dalawang factor na sinasabi niya nga mga posibleng maging dahilan nga para magkaroon ng possibility na iban yung social media. Okay, Julie, pag-usapan naman natin, what's the status quo of the United States request to extradite itong KOJC leader na si Pastor Apollo Kibuloy? Binubusisi, ina-assess at inaaral pa daw yung ang sabi nga ni Yusek Claire ay bulto-bultong dokumento na naipasa nga daw sa Department of Justice. Marami raw silang kailangang aralin at isa diyan is kung meron daw bang double criminality o kung ano yung mga kasong kaharapin ba ni Kibuloy sa US ay maituturing din na kaso na pinipenalize dito sa bansa. So kailangan pa daw hintayin kung ano yung magiging desisyon. The reason naman kung bakit naitanong yan is because ang palace mismo yung nagsabi na in a few weeks so nagpa-follow up lang kung meron na bang naging decision. So up until now binubusisi pa rin pala ng Department of Justice. And lastly, Julie, ang presidente bumisita sa St. Luke's ngayong araw na ito. Ano ba yung agreement na napirmahan between the government and the hospital? Sinaksihan nga ni Pangulong Bongbong Marcos kanina yung signing ng Memorandum of Agreement between St. Luke's Medical City diyan sa Taguig at ang PhilHealth Ang layo nila is paigtingin yung implementasyon ng tinatawag na no co-payment policy or no balance billing sa mga private hospital. Ibig sabihin, wala nang babayaran yung mga pasyente na nasa ward accommodation. Pero may mga qualifications yan Una, syempre hindi naman na lahat ay maaaring mapunta doon sa ward accommodation kasi at least 10% lang naman ng hospital capacity yung mandated by UHC law. So sa St. Luke's kanina 53 beds yung inilaan nila para doon sa ward accommodation. Isa pa kailangan na PhilHealth members and meron din daw mga
pinipiling sakit may listahan nung mga cases na tatanggapin for the ward accommodation. So, kailangan i-inquire or kailangan malaman muna 'yan ng mga kapatid natin na gustong pumunta or magpa-admit doon sa hospital na 'yon. Pero ang sabi nga ng Pangulo, huge step na rin nga daw 'yan kasi hindi na matatakot yung publiko na magpa-admit or magpa-ospital sa mga private hospitals, gayon na meron ng mga ganitong pinaigting na agreement between the government and the private hospitals. Isa pang sinasabi ni PBBM, marami na rin daw matutulungan kasi yung iba, kahit na walang kakayanan na pinipili na pumunta sa private hospitals dahil dun sa mga advanced equipment na meron sila. All right, thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Julie Baiza reporting to us live from Malacanang.